Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Worst of Evil na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang legendary assassin na dahil sa pagka-brutal nito ay naisipan siyang i-recruit ng mga pulis para patayin ang mga drug lords. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang eksena sa isang away ng dalawang gang. Biglang dumating si Sung Ho, isang gangster, at nakita niya ang kanyang asawa kasama ang isang gangster mula sa karibal na gang. Dahil sa gulat, kumuha siya ng kutsilyo sa sahig at inatake ang lalaki. 2 taon bago nito, noong 1994, si Sung Ho, na ang tunay na pangalan ay Park Joon-mo, ay inaresto. Ay isang pulis. Ang kanyang asawa, si Yoo Yoo-jong, ay isa ring pulis, ngunit may mas mataas na ranggo sa Seoul Metropolitan Police Agency, habang si Joon-mo ay isang senior patrol officer mula sa isang istasyon sa kanayunan. Sa isang hapunan ng pamilya, ininsulto ng pamilya ni Yoo-jong si Joon-mo dahil sa kanyang mababang ranggo at kasaysayan ng kanyang ama bilang isang adik sa droga. Dahil sa pagkabigo, ipinagtanggol ni Yoo-jong ang kanyang asawa at dinala siya sa ibang silid. Doon, nagtanong si Joon-mo tungkol sa isang kwintas na palagi niyang isinusuot at ipinaliwanag ni Yoo-jong na ito ay regalo mula sa kanyang simbahan noong high school. Sa Gangnam, isang away ang sumiklab sa isang nightclub dance floor at ang DJ, si Yong Gi-chul, ay namagitan sa pamamagitan ng pagpapalit ng musika. Humanga sa kanyang mabilis na pag-iisip, isang boss ng krimen na nagngangalang Sergeant Jang ang nag-alok kay Gi-chul ng trabaho sa pamamahala sa teritoryo ng Gangnam at sa nightclub. Sa una ay nag-aalinlangan, tinanggap ni Gi-chul ang alok pagkatapos malaman ang higit pa tungkol dito, nangako na isasama ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang 1 taon, opisyal na naging manager ng nightclub si Gi-chul. Isang gabi, hiniling siya ng kanyang kaibigan na hawakan ng mga magugulong bisita. Gayunpaman, natagpuan ni Gi-chul ang kanyang sarili na walang kapangyarihan dahil ang mga bisita ay nagmula sa mayamang pamilya. Dahil sa pagkabigo, iminungkahi niya kay Sargento Jang na magbenta sila ng droga para mas kumita. Sa galit sa mungkahi, sinampal ni Sergeant Jang si Gi-chul at idiniin ang kanyang katapatan kay Song Dong-hyuk, isang respetadong leader ng gang sa Busan. Nang maglaon, ibinahagi ni Gi-chul ang kanyang mga pagkabigo sa kanyang mga kaibigan na nagpahayag kung gaano kahirap si SGT. Ginamo sila ni Jang. Dahil sa motibasyon, binalak ni Gi-chul na patayin si SGT. Jang at sakupin ng teritoryo ng Gangnam na naglalayong magbenta ng mga gamot para sa mas mabilis na kita. Matagumpay niyang naibenta ang droga sa isang bisita sa nightclub at nag-recruit ng gangster na nagngangalang Jong Ryle para sumali sa pag-aalsa. Kinabukasan, sinalakay ni Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan si Sergeant Jang at ang kanyang mga subordinate sa isang hotel. Sa kabila ng paunang tagumpay, nagawa ng isa sa mga tauhan ni Jang na itaas ang alarma. Lumaban si Jang at ang kanyang natitirang mga subordinate, ngunit si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan, armado, ay nakakuha ng mataas na kamay. Tinangka ni Jang na tumakas, ngunit kalaunan ay nahuli. Sa panahon ng pakikibaka, pinatay ni Jang ang matalik na kaibigan ni Gi-chul, si Tae-ho, sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya. Galit na galit, pinagiganti ni Gi-chul si Tae-ho sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananaksak kay Jang, na pinatay siya. Pagkatapos ng pag-atake, binisita ni Gi-chul si Song Dong-hyuk sa Busan, hinihingi ang kontrol sa 2 teritoryo kapalit ng pagpatay kay Sergeant Jang. Noong una ay hindi siya pinansin ni Dong-hyuk, ngunit pumayag siya pagkatapos nangako si Gi-chul ng 50 million won kada buwan. Pagkatapos ay binisita ni Gi-chul si Professor Yoon, isang matandang babae na nagtanong kung siya ay mula sa opisina ng taga-Yusig. Nilinaw ni Gi-chul na siya ang nagpadala ng China Travel Guide. Isang gabi, isang babae ang nagpakamatay sa isang nightclub. Natuklasan ng pulisya na siya ay isang adik sa droga at pinaghihinalaang ang Gangnam Union, isang Korean gang, ang nagsusupply ng droga. Upang mangalap ng ebidensya, nagpa siya si Chief Prosecutor Captain Cho na ipadala si Joon-mo sa isang undercover na misyon, batay sa rekomendasyon mula kay Chief Detective Do Haing, na pinuri ang mga kasanayan sa martial arts ni Joon-mo. Lumapit si Do Haing kay Joon-mo, hiniling sa kanya na pasukin ang Gangnam Union. Ipinaliwanag niya na maaaring sangkot ang Korea at China sa kalakalan ng iligal na droga, at ang paghuli sa Gangnam Union ay maaaring humantong sa Japanese gang. Noong una ay tumanggi si Joon-mo, ayaw niyang maging isang kriminal kahit na mahuli ang ibang mga kriminal. Gayunpaman, hinimok siya ni Do Haing na isaalang-alang ang kanyang ama at ang epekto sa buong bansa ng kalakalan ng droga kung hindi sila kumilos. Pagbalik ni Joon-mo sa kanyang opisina, dumating si Kapitan Cho para kausapin siya. Sinubukan ni Kapitan Cho na hikayatin si Joon-mo na magtago at makalusot sa Gangnam Union.
Nangako siya kay Junmo ng promosyon at mga bonus kung matagumpay niyang natapos ang misyon. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag si Junmo, umaasang makukuha niya ang respeto ng pamilya ng kanyang asawa na madalas ay minamaliit siya dahil sa kanyang mababang ranggo. Kinabukasan, dinala ni Duhan si Junmo para makipagkita kay Captain Cho. Nakipagnegosasyon si Junmo sa mga tuntunin ng deal, humihiling na tumaas sa 2 ranggo kung nagtagumpay siya, na nangangatwiran na nakasalalay sa kanya ang tagumpay ng misyon. Pumayag si Kapitan Cho at nagsimulang magplano ng undercover na misyon. Magpapanggap si Junmo bilang pinsan ni Taeho. Si Taeho ang matalik na kaibigan ni Gichul na namatay kamakailan. Ipinaliwanag ni Captain Cho na ang isang high-purity na gamot na tinatawag na Gangnam Crystal ay natagpuan sa Gangnam. Kinuha ni Jung Gichul ang Gangnam Union pagkatapos ng kamatayan ni Sergeant Jang at kontrolado ang teritoryo. Si Gichul at ang kanyang mga kaibigan na nagtapos sa Yoksem High School, ngayon ay namamahala sa lahat ng mga nightclub sa Gangnam at pinaghihinalaang sangkot sa kalakalan ng droga. Ang bagong pagkakakilanlan ni Junmo ay si Sung Ho, isang dating mangingisda. Tutulungan siya ng pulisya na manirahan sa kanyang bagong buhay at pamahalaan ang kanyang totoong buhay. Para panatilihing lihim ang kanyang misyon, sinabi ni Junmo sa kanyang mga katrabaho na nagpapahinga siya dahil sa sakit. Sa gabi, pumunta si Junmo, na ngayon ay Sung Ho, sa isang restaurant na kontrolado ng Gangnam Union. Tinanong niya ang isang waiter tungkol kay Gichul na sa halip ay nakaharap ng 2 gangster. Pagkatapos ng laban, kung saan nagtagumpay si Sung Ho na talunin ang mga gangster, dumating si Gichul at ang kanyang mga subordinate. Nakilala ni Gichul ang relo na suot ni Seng Ho bilang kay Taeho at nakinig siya habang sinasabing pinsan ni Seng Ho si Taeho. Kahit nagulat, si Gichul at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalinlangan dahil hindi binanggit ni Taeho ang pagkakaroon ng isang pinsan. Ipinaliwanag ni Seng Ho na hinahanap niya ang pumatay kay Taeho, si Gichul. Sa paghahanap din sa mamamatay tao, ibinigay kay Sung Ho ang kanyang business card bago umalis si Sung Ho. Kinabukasan, binisita ni Gichul at ang isang kaibigan ng ama ni Taeho na kinumpirma ang kwento ni Sung Ho. Kakabalik lang daw ni Sung Ho sa Seoul matapos magtrabaho bilang mangingisda at madalas nakasama ni Taeho tuwing summer. Ang ama ni Taeho na nakipag-ugnayan sa pulisya ay sumang-ayon na makipagtulungan at sabihin ang parehong kwento na nilikha ng pulisya. Pagkatapos ay binisita ni Sung Ho ang punong tanggapan ng Gangnam Union na unang pinigilan ng mga gangster. Pinapasok siya nang makita siya ni Gichul. Binigyan siya ni Gichul ng pera at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Tinanggihan ni Sung Ho ang pera, iginiit na gusto niyang maghiganti para sa pagkamatay ni Taeho. Pagkatapos ng isa pang laban kung saan natalo ni Sung Ho ang mga gangster, napagtanto ni Gichul na hindi pera si Sung Ho. Ipinaliwanag ni Sung Ho na ang relo ni Taeho ay ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin na sumisimbolo na si Taeho ay palaging kasama niya bago umalis. Nangako si Sung Ho na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Samantala, isang gangster ng Gangnam Union na nagngangalang Hisong ang naghatid ng ipinangakong 50 million won kay Dong Hyuk, ang superior ni Gichul. Pagkatapos ay nakilala niya si Han-dok, ang dating kanang kamay ni Sergeant Jang. Sa daungan, si Hisong, na bigo sa pagtrato kay Gichul, ay iminungkahi na magtulungan sila para ibagsak siya. Si Han-dok, na nakakita ng pagkakataon na mabawi ang kontrol ng Gangnam Union, sumang-ayon. Bumisita si Han-dok kay Dong Hyek sa Busan, humihingi ng pahintulot na bawiin ang teritoryo mula sa Gichul. Tumanggi si Dong Hyek, binanggit ang kanyang kasunduan kay Gichul at isang babala mula sa kanyang kapatid sa Japan. Pagkatapos ay nag-alok si Han-do na magbayad ng 2 beses sa binabayaran ni Gichul. Nang maglaon, dinala ni Hisong at ang kanyang mga kaibigan si Han-do sa isang lokasyon para sa isang party na nagpaplanong maglagay ng mga baril malapit sa entablado para magamit sa ibang pagkakataon. Nagtakda ito ng yugto para sa isang komplikadong pakikibaka para sa kapangyarihan sa loob ng Gangnam Union. Sa ibang lugar, nakatanggap si Sung Ho ng tawag mula kay Gichul na humiling sa kanya na magkita sa isang locus yung binisita kanina ni Han-do at Hisong. Nang dumating si Sung Ho, ipinahayag ni Gichul na nagpaplano sila ng isang party doon at inimbitahan si Sung Ho na sumali sa Gangnam Union. Biglang dumating si Han-do at ang kanyang mga subordinate. Ngunit hindi nila mahanap ang mga baril na binanggit ni Hisong. Ito pala ay nagtakda si Hisong ng bitag para kay Han-do at sa kanyang mga tauhan. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng mga nasasakupan ni Han-do at Sung Ho. Hindi nagtagal, sumali ang mga tauhan ni Gichul para tulungan si Sung Ho. Nagawa nilang talunin si Han-do at ang kanyang mga subordinate. Hinarap ni Gichul si Han-do, binabalaan siya na huwag nang magpakita ng mukha. Nang tumanggi si Han-do, inutusan ni Gichul ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Tinawag ni Gichul si Dong Hyek.
Galit na inaakusahan siya ng pagpayag ng kamay dahil sa pag-atake at pagbabanta na ihihinto ang mga pagbabayad sa kanya. Galit, nangako si Dong Hyuk na papatayin si Ji-chul. Pagkatapos ay dinala ni Ji-chul si Sung-ho sa labas ng gusali at ipinaliwanag ang plano niyang magtayo ng kafe sa alaala ni Tae-ho. Dahil ito ay panaginip ni Tae-ho, humingi siya ng tulong kay Sung-ho at ipinahayag na pinatay niya ang pumatay kay Tae-ho. Kinabukasan, opisyal na tinanggap ng Gangnam Union si Sung-ho. Sa kanyang pagpapakilala, sinampal ni Hisong si Sung-ho, isang tradisyon ng Gangnam Union na sumasagisag sa pagtatapos ng anumang sama ng loob. Inutusan din ni Hisong ang gang na tratuhin ng mabuti si Sung-ho. Si Sung-ho ay inatas ang magpatrol sa dalawang teritoryo. Sa ilalim ng pamumuno ni Ji-chul, pinamahalaan ng mga miyembro ng Gangnam Union ang iba't ibang negosyo gamit ang mga kita para pondohan ang kanilang operasyon. Samantala, si Yoo Jang, ang asawa ni Junmo, ay nag-alala dahil matagal na itong hindi nakakarinig mula sa kanya. Nagulat siya sa balita mula sa opisina ni Junmo na siya ay nasa sick leave, tinawag siya nito at nakipag-ayos. Sa hapunan, ibinunyag ni Junmo ang kanyang undercover na misyon na makalusot sa Gangnam Union at imbestigahan ang illegal drug trade. Sa kanilang pag-uusap, pumasok si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant. Nagulat si Yoo Hee-jong nang makita si Gi-chul, ang first love niya sa high school. Mabilis na ipinaliwanag ni Junmo na si Yoo Hee-jong ay isang matandang kaibigan sa paaralan at ipinakilala si Gi-chul bilang presidente ng kanyang kumpanya. Tinanong ni Gi-chul si Sung-ho na samahan siya kung saan. Pagdating, binugbog ng mga kaibigan ni Gi-chul si Sung-ho na inakusahan siyang nakikipagkita sa isang pulis tulad ni Yoo Hee-jong. Ipinaliwanag ni Sung-ho na tinawagan siya ni Yoo Hee-jong para humingi ng tulong sa problema ng kanyang ama sa droga. Habang pabalik sila sa headquarters, napansin ni Gi-chul ang kwintas ni Sung-ho. Nakahawig ng suot ng kanyang asawa. Inihayag ni Gi-chul na si Yoo Hee-jong ang kanyang unang pag-ibig na naging dahilan upang makaramdam ng selos at paghihinala si Sung-ho. Nang maglaon, tinawagan ni Sung-ho ang kanyang asawa na nagkumpirma ng kanyang nakaraang relasyon kay Gi-chul. Pagkatapos ay hinarap ni Yoo Hee-jong si Captain Cho tungkol sa pagpapadala sa kanyang asawa sa isang mapanganib na misyon. Hinimok siya ni Kapitan Cho na makipagtulungan sa investigasyon para matulungan si Junmo na makabalik sa kanyang totoong buhay. Sa ibang lugar, isang pribadong investigador na nagngangalang Jin Pyong ang nagbigay kay Gi-chul ng impormasyon tungkol kay Junmo at Yoo Hee-jong. Tinanong ni Ji-chul si Seng-ho tungkol sa pagkakakilala sa isang lalaki na nagngangalang Park Jon-mo, kaya kinabahan si Seng-ho. Gayunpaman, pinaghandaan ito ng pulisya sa pamamagitan ng paglikha ng maling pagkakakilanlan para kay Jon-mo, kaya hindi natuklasan ni Ji-chul ang katotohanan. Pagkatapos ay nagkita sina Jon-mo, Dong Hae-ek, at Kapitan Cho upang pag-usapan ang planong pag-atake kay Ji-chul at sa kanyang mga barkada. Noong gabing iyon, sinalakay ng mga nakabalatang pulis ang punong tanggapan ng Gangnam Union. Si Ji-chul, natakot, ay nakita si Sung-ho na nakikipaglaban sa mga umaatake. Dahil humanga, dinala ni Ji-chul si Sung-ho sa isang klinika para sa kanyang mga pinsala at hiniling na maging kanyang personal bodyguard. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang kaibigan, ipinaalam ni Sung-ho kay Dong Hyuk na naging maayos ang kanilang plano. Kinabukasan, sinimulan ni Sung-ho ang kanyang mga tungkulin bilang bodyguard ni Ji-chul. Bumisita sila sa isang ospital na tinutuluyan ng ina ni Yoo Hee-jong. Inimbitahan ni Ji-chul si Sung-ho na bisitahin siya. Ngunit tumanggi si Sung-ho sa takot na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao ng mag-isa. Binisita ni Gi-chul ang ina ni Yoo Jong na alam ang tungkol sa kanyang mga gawaing gangster at hinimok siyang huminto. Sabi ni Gi-chul, associate lang siya sa usapan nila. Nakatanggap si Gi-chul ng tawag mula kay Ken Moto, isang matandang pinuno ng Yakuza mula sa Japan. Nakita ni Gi-chul si Ken Moto bilang isang ama. Sinabi ni Ken Moto kay Gi-chul na plano ni Dong Hyuk na patayin siya. Pagkatapos ay hiniling ni Gi-chul kay Ken Moto na isagawa ang plano. Inutusan ni Ken Moto ang kanyang mga tauhan na patayin si Dong Hae-ek sa kabila ng mga taon nilang pagsasama dahil regular siyang binibigyan ni Gi-chul ng pera. Samantala, si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan ay patungo sa kung saan. Pagkaalis nila, tinanong ni Sung-ho ang isang gangster na nagngangalang Kayong Jin kung saan sila pupunta. Sinabi ni Kayong Jin na nangisda sila minsan sa isang buwan. Nang umalis ang lahat sa punong tanggapan ng Gangnam Union, naghanap si Sung-ho ng ebidensya. Natuklasan niyang ginamit ni Gi-chul ang kaarawan ni Yoo Hee-jong bilang lock password. Pagkatapos ay nakilala ni Sung-ho sina Do Heng at Kapitan Cho upang iulat ang kanyang nahanap, binanggit ang kakulangan ng kagamitan sa pangingisda sa kabila ng buwan ng mga biyahe. Sa ibang lugar, isang surir ang naghahatid ng Gangnam Crystal nang lapitan siya ng mga kalabang nagbebenta ng droga.
Ang kanilang pinuno, si Manager Cho, ay nagbanta sa Surir na nagpahayag na nakuha niya ang pakete mula kay Young Gi-chul. Nakilala ng magkaribal si Young Bi na nagpanggap bilang Young Gi-chul. Dinala nila siya, ngunit tinambangan ng isang kotse na minamaneho ng isang babae. Isang bitag na itinakda ni Gi-chul at ng kanyang kaibigan. Nahuli nila si Manager Cho at pinahirapan. Pinilit ni Gi-chul si Sung-ho na patayin si Cho. Na-miss ni Sung-ho ang kanyang unang shot at natapos ni Jong Ryol ang trabaho. Bumalik sa punong tanggapan, si Young Bi at Hee-sung ay naghinala kay Sung-ho dahil kilala niya si Yoo Hee-jong. Tiniyak ni Gi-chul sa kanila na ang ama ni Sung-ho ay isang adik sa droga. Kaya hindi siya isang especially iya. Nang maglaon, sinabi ni Young Bi kay Sung-ho na hindi siya isa sa kanila. Nagpahiwatig ng kawalan ng tiwala, hiniling ni Captain Cho kay Yoo Hee-jong na tumulong muli sa investigasyon dahil kilala niya ng husto si Gi-chul. Pumayag naman siya at nakipag-ayos kay Gi-chul para uminom. Kinabukasan, hinatid ni Sung-ho si Gi-chul para makipagkita sa kanyang asawa. Ipinalam ni Do Haing kay Sung-ho na si Yoo Hee-jong ay sumali sa investigasyon upang panatilihing ligtas si Sung-ho. Si Sung-ho ay nabalisa ngunit walang magawa. Niligawan ni Yoo Hee-jong si Gi-chul, binigyan siya ng lumang larawan at hiniling na alagaan niya si Sung-ho. Na madalas may sakit noong bata pa siya. Sina Gi-chul, Yoo-jong, at Sung-ho ay nagpunta sa isang pulong. Tinanong ni Gi-chul si Yoo-jong kung binisita ng kanyang asawa ang kanyang ina sa ospital na nagpapahiwatig ng kanyang hinala dahil napagkamalan siyang asawa ng isang nurse. Nagsinungaling si Yoo-jong tungkol sa paghihiwalay niya para mas madalas makita si Gi-chul bilang bahagi ng investigasyon. Sa Gangnam Union Headquarters, sinabi ni Gi-chul kay Sung-ho na huwag banggitin ang pakikipagkita kay Yoo-jong at sinabing mas madalas niya itong makikita. Nakaramdam ng selos si Sung-ho ngunit nanatiling tahimik. Kinaumagahan, sinabihan ni Gi-chul si Sung-ho na maghanda dahil pumanaw na ang ina ni Yoo-jong. Sa punerarya, iminungkahi ni Sung-ho kay Gi-chul na makitang mag-isa si Yoo-jong para aliwin siya. Ipinakilala ni Yoo-jong si Gi-chul sa kanyang ama bilang kaibigan sa high school. Tinanong niya kung paano nalaman ni Gi-chul ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at sinabi niyang isang pulis ang nagpaalam sa kanya. Hindi nagtagal ay tinawag siyang tiyuhin ng pamangkin ni Ho sa libing na nagdulot ng gulat. Mabilis na kinuha ni Do Haing ang bata na pinipigilan na mabunyag ang pagkakakilanlan ni Sun-ho. Nakilala ni Gi-chul si Do Haing bilang asawa ni Yoo Hee-jong. Hinarap ni Gi-chul si Do Haing dahil sa hindi pagbisita sa kanyang biyenan sa ospital at sinabing hindi siya karapat-dapat na makapunta sa libing. Itinigil ni Yoo-jang ang pagtatalo. Nagkunwari si Sung-ho na pumunta sa banyo, ngunit bumalik para magbigay galang sa kanyang biyenan. Pinigilan siya ni Kapitan Cho at Do Haing sa takot na baka makita ni Gi-chul. Nagbigay ng respeto si Sung-ho sa hallway, inalala ang mga sandali kasama ang kanyang biyenan. Bumalik sa punong tanggapan, tinanong ni Gi-chul si Sung-ho tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Sung-ho na masaya siya ngayon at hindi niya kailanman kinasusuklaman ang pag-iwan sa kanya. Si Gi-chul ay nagsimulang magbahagi ng kanyang sariling kwento. Pinatay daw ng kanyang ina ang kanyang ama dahil ang kanyang ama ay marahas at mapang-abuso. Hindi siya galit sa kanyang ina dahil naniniwala siyang karapat-dapat ito sa kanyang ama. Inamin ni Shin-ho na sumali siya sa Gangnam Union noong una upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinsan na si Teach. Pero ngayon gusto niyang yumaman tulad ni Gi-chul. Nangako si Gi-chul na tutulungan siyang makamit ang kanyang pangarap. Kung tinulungan siya ni Shin-ho na mapalapit kay Yoo Gae-ong. Kahit galit si Shin-ho, pumayag naman siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Gi-chul na mangisda dahil hindi niya nakita ang Sung-ho na tumawag sa kanyang asawa upang humingi ng tawad sa hindi niya pagsama sa kanyang ina kapag kailangan nila siya. Nanghihinayang siya sa hindi paggugol ng mas maraming oras sa kanyang biyenan. Alam niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad, ngunit ito lang ang maibibigay niya ngayon. Kinabukasan, nakaligtas si Kang Jin, isang miyembro ng Busan Gang ni Dong Haek sa pagpatay ni Kane Moto at ng kanyang mga tauhan. Nang hapong yun, kumuha siya ng pera sa isang safe at ibinigay ito kay Kaiso, ang pinuno ng gang ng Yijen, na humihingi ng tulong upang makapaghiganti kay Gi-chul. Sa punong tanggapan ng Gangnam Union, sinabi ni Hee-sung kay Gi-chul na hindi siya makapangisda dahil nangganganak ang kanyang asawa. Dahil kulang sa miyembro, naisip ni Gi-chul na imbitahan si Sung-ho, ngunit hindi sumang-ayon si Young-bi dahil bago si Sung-ho. Gi-chul insist, kaya sabay silang umalis, kasama si Young-bi na nakasunod sa isa pang sasakyan. Habang nasa daan, nakatanggap si Gi-chul ng tawag mula kay Young-bi tungkol sa pagka-flat ng gulong, kaya naantala siya. Biglang inatake ni Kang Jin at Yi Jin Gang sina Sung-ho at Gi-chul. Naipit ang sasakyan nila, kaya nanlaban sila.
Binaril ni Sung-ho ang isang gangster na sinusubukang patayin si Gi-chul. Lumabas sila at nakipag-away sa mga gangster. Sa malapit, nanood si Zhang Ryle, ngunit hindi tumulong dahil hiniling sa kanya ni Yi Jiangang na ipagkanulo si Gi-chul kanina. Habang si Song-hao ay babarilin pa sana ng mga gangster, hinampas siya ng isa ng bakal. Sa wakas, namagitan si Zhang Ryle, tinulungan sina Gi-chul at Song-hao na talunin ang mga gangster. Isinugod nila si Sung-ho sa ospital at kahit na nasa kritikal na kondisyon siya, nakaligtas siya. Kinabukasan, nagreklamo ang Chinese business partner ni Gi-chul tungkol sa hindi pagtanggap ng kanilang order. Hiniling ni Gi-chul kay Zhang Ryle na hanapin ang daga sa kanilang organisasyon na higit na nagtitiwala sa kanya. Sinuri ni Zhang Ryle kung totoo ang kwento ni Yongbi at ang asawa at panganganak ni Hee-sung na kung saan sila. Sa ospital, nagising si Sung-ho, pinaginhawa si Gi-chul. Sinabi ni Gi-chul na pinagkakatiwalaan niya si Sung-ho ngayon. Samantala, nagalit si Yoo-jong kay Captain Cho dahil sa paglalagay ni Sung-ho sa panganib, ngunit patuloy na tumulong sa investigasyon para sa kapakanan ni Sung-ho. Sa Japan, nagalit si Ken Omoto sa naantalang order. Sinabi ni Jong Ryle kay Gi-chul na hindi pa niya nahahanap ang traidor. Nagpatawag ng meeting si Gi-chul kasama ang lahat ng miyembro ng Gangnam Union. Kasama ang nagpapagaling pa ring si Sung-ho. Nangako siya kay Ken Moto na haharapin niya ang problema. Si Ken Moto, na napagtatanto na siya ay binabantayan, ay inutusan ng kanyang mga nasasakupan na hulihin ang mga especially iya. Sa daan patungo sa punong tanggapan, ang driver ng ambulansya at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa banyo, naiwan si Sung-ho na mag-isa. Pumasok si Do Haing sa ambulansya para kausapin si Sung-ho. Ikinwento ni Sung-ho ang pag-atake at ang plano ni Gi-chul na hanapin ang traidor, na hinihiling kay Do Haing na protektahan ang traidor mula kay Gi-chul. Noong gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Gi-chul mula sa kanyang Chinese partner na nag-aayos ng pick-up sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng miyembro, hinihiling sa kanila na igalang si Song-hao sa pagligtas sa kanya. Nang mapansin niyang nawawala ang isang miyembro, pinaghihinalaan niya ang taksil at inutusan si Zhang Ryle na hulihin si Kai Ying-jin, na sinusubukang tumakas. Pinigilan siya ni Zhang Ryle at binugbog ng mga miyembro si Kai Ying-jin. Hiniling ni Gi-chul kay Zhang Ryle na patayin siya, ngunit pumigitan si Song-hao, inatake si Kai Ying-jin gamit ang isang paniki upang mapanatili siyang buhay. Pagkatapos ay nagkaroon ng maliit na pagpupulong si Gi-chul kay Song-hao. At si Jong Riel tungkol sa arrival Captain Cho ng kanilang Chinese partner na natuklasan ang patuloy na pagkakasangkot ni Professor Jong sa kalakalan ng droga, ay nakipag-ugnayan sa Chinese police para sa pakikipagtulungan. Samantala, hiniling ni Yu Jong si Cho na makipagkita sa kanya. Kinansela ni Cho ang kanyang pakikipagpulong sa Chinese gang, pinadalhan siya ng kumanta at si Jong Bi sa halip, binalaan siya ni na Yong Ho at Jong Riel na huwag magtiwala sa kanila. Sa paghihinala ng isa pang taksil, nagpasya si Gi-cho na ipadala si Ong Ho at utos kay Jong Riel upang mag-imbestiga. Siya ay kumanta at si Jong Bi. Si John Ryle, na nakabalat kayo bilang isang pulis, ay nagtanong kay Kang Jin tungkol sa kung paano niya nalaman ang ruta ni Gi-chul. Kinumpirma ni Kang Jin na sinundan niya si Gi-chul sa halip na makatanggap ng inside information. Matapos makita ni John Ryle ang sitwasyon, pinatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng unan. Pagkatapos, tinawagan niya si Gi-chul para ipaalam na hindi sina Yongbi at Hee-sung ang mga taksil. Gama ng pakiramdam ni Gi-chul dahil tinuturing niya silang magkapatid. Palihim na umuwi si Seng-ho para makita ang asawa. Humingi siya ng tawad at binanggit na nagsisimula ng magtiwala sa kanya si Gi-chul. Sinabi ni Yoo Hee-jong na ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang trabaho. Gusto lang niyang mag-focus sa kanilang pamilya. Kinabukasan, pumunta si Seng-ho sa airport para sunduin ang Chinese gang. Dumating ang pinunong si Hee Ryan kasama ang kanyang subordinate. Samantala, binisita ni na Oi-jong at Gi-chul ang lokal na simbahan na dati nilang pinupuntahan noong high school. Sa kotse, hinubad ni Hee Ryan ang kanyang salaming pang-araw at peluka na inihayag na pumasok siya sa South Korea gamit ang isang peking pasaporte. Pagkatapos siyang dalhin ni Sung-ho sa hotel, pumunta siya sa isang kotse para kausapin si Do-hang. Nagalit siya nang malaman niyang kasama ni Oi-jong si Gi-chul. Ngunit sinabi ni Do Haing na si Yoo-jang ang nagpasimula ng pulong. Pagbalik sa hotel, si Song-hao ay bumangga sa isa sa mga tauhan ni Ken Moto at binitawan ang kanyang kaso. Pagkatapos bumisita sina Yoo-jang at Gi-chul sa simbahan, pumunta sila sa isang restaurant para mananghalian. Binigyan ni Gi-chul si Yoo-jang ng sketch bago tumungo sa hotel para makipagkita kay Hee Ryan. Sa kanilang pagpupulong, sinubukan ni Gi-chul na humingi ng tawad sa Chinese gang gamit ang pera, ngunit tumanggi si Hee Ryan at sinabing hindi ito sapat upang mabayaran ang kanilang mga pagkalugi.
Nangako si Jichul na hindi na mauulit. Binanggit ni Hirayan na dapat magkaroon ng magandang network ang Japanese gang dahil nakipag-ugnayan sila sa kanyang ama para ayusin ang meeting. Nag-alok si Jichul na dagdagan ang kanilang kargamento ng droga mula 8 kilo hanggang 10 kilo. Napagtanto ni Hirayan na natatakot si Jichul na mawala ang kanilang negosyo. Pagkatapos ay nakatanggap si Jichul ng tawag mula kay Oyama, ang kanang kamay ni Ken Omoto, na humihiling na magkita kami kinabukasan ng 2:00 ng hapon. Mas na-stress si Jichul nang malaman niyang nasa South Korea ang Japanese gang. Noong gabing iyon, ipinaalam ni Sungho kina Kapitan Cho at Dohaing na nagpupulong ang mga gang ng Incheon, Hapon, at Koreano na sangkot sa kalakalan ng droga. Naghinala si Sungho na pag-uusapan nila ang kamakailang pag-atake sa kanya at kay Jichul na nakagambala sa kanilang negosyo. Binigyan ni Dohaing si Sungho ng listening device para sa meeting at sinabing susubaybayan nila ang mga security camera ng hotel. Dalawang subordinate ni Manager Cho, na napatay ng Gangnam Union, ang nagulat sa pulisya na siya ay dinukot ng mga gangster mula sa Yoksem High School. Sa kanyang silid, si Jichul ay nakatanggap ng isa pang tawag mula kay Oyama na humihiling na magkita kami sa hotel ng hapong iyon. Hiniling ni Jichul si Sungho na sumama sa kanya at sinabihan ng iba na maghintay sa labas. Nakaramdam ng selos si Youngbi dahil mas pinili ni Jichul ang kumpanya ni Sungho. Bago sila umalis, lumapit si Detective Mingo sa kanilang sasakyan, nagtanong tungkol sa isang drug dealer na nagngangalang Yankees. Itinanggi ni Jichul na kilala siya. Ngunit naniniwala si Mingo na ang Gangnam Union ay sangkot sa illegal drug trade at pinili ng manager ang pagpatay. Habang papunta sa hotel ay palihim silang sinundan ni Mingo. Sa hotel, handa na si Doheng at ang kanyang team. Kasama ang isang miyembro na nakabalat kayo bilang isang empleyado, dumating sina Jichul at Sungho. At binalaan ni Doheng ang kanyang koponan na maging maingat at kumilos lamang kapag mayroon silang ebidensya. Maya-maya, dumating si Mingo, na ikinagulat ni Youngbi, Jongril, at Hisong, na kinasusuklaman siya sa pakikialam sa kanilang gang. Bago pumasok sa meeting room, hinanap ng Japanese gang si Hiryon at ang kanyang subordinate para sa mga armas. Nang wala silang mahanap, pinayagan silang pumasok. Hinanap din sina Sungho at Jichul. Natarante si Sungho sa takot na mahahanap nila ang kagamitan sa pakikinig. Nakita ito ni Johong sa camera at mabilis na pinatay ang alarma sa sunog. Ginamit ni Sungho ang distraction para itago ang device sa kanyang sigarilyo sa halip na itapon ito. Pagkatapos ng paghahanap, pumasok sina Jichul at Sungho sa meeting room. Ang Japanese gang ay nagpatugtog ng musika upang maiwasan ang sinumang makarinig. Tinanong ni Oyama si Hirayan tungkol kay Profesor Yon. Tiniyak sa kanya ni Hirayan na maganda ang pakikitungo sa kanya ng Chinese gang. Ibinalik ni Gicho ang paunang bayad mula sa Japanese gang na nangangakong ipapadala ang kanilang order sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay hiniling ni Oyama kay Gicho na maghintay sa labas na nag-aalala tungkol sa pagbabantay ng pulisya. Sa labas, naghihintay sina Gichul at Sungho at nagnenegosyo si Oyama kasama ang Chinese gang sa loob. Pinausap ni Oyama si Hirayan kay Kenmoto sa telepono. Ipinaliwanag ni Kenmoto na pinayaman niya si Gichul para maiwasan siya sa negosyo ng droga na ginagawang mas mahirap para sa pulisya na iugnay siya sa kalakalan. Hiniling niya sa Chinese gang na magpadala ng parehong mga gamot tulad ng dati na nag-aalok na magbayad ng 15% na mas mataas kaysa kay Gichul. Pagkatapos maghintay sa labas ng 5 minuto, bumalik sina Gichul at Sungho sa meeting room. Sinundan sila ni Mingo at binalaan ni Sungho si Gichul tungkol sa presensya ng pulis. Habang papalis sila sa meeting, hinaranggan ni Sungho si Mingo sa hallway na humantong sa away. Nakita ito ni Do-haing sa camera at inutusan ng kanyang koponan na hulihin si Mingo. Pagkatapos ng scuffle, muling sumama si Sungho kay Gichul. Matapos makipag-away kay Mingo, muling dumudugo ang likod ni Sungho dahil hindi pa naghihilom ang sugat niya sa nakaraang insidente. Nag-alala si Jichul at nagpasya silang umalis kapag ligtas na. Nagbabala si Sungho na patuloy silang hahabulin ng mga pulis lalo pat gumamit ng peking passport si Hirayan para makapasok sa South Korea. Si Hirayan, na naiintindihan ng pag-aalala ni Sungho sa kanya, ay hiniling sa kanyang nasasakupan na gamutin ang kanyang sugat. Sa silid, ibinahagi ni Hirayan na isang Japanese gang ang nagmungkahi na makipagsosyo sa isa pang Korean gang dahil wala na silang tiwala kay Gichul. Hindi pa niya sinasabi sa kanila dahil mahirap magpalit ng partner. Nag-alok si Gichul na magbayad ng doble para sa mga gamot. Ngunit sinabi ni Hirayan na ito ay tungkol sa tiwala, hindi pera. Pagkatapos ay tinanong niya si Sungho kung bakit niya itinaya ang kanyang buhay para kay Gichul. At sumagot si Sungho na nagtiwala siya sa kanya dahil si Hirayan ay nananatili sa South Korea ng kaunti.
Nagplano siyang bisitahin ng ilang lugar at hiniling kay Sungho na maging gabay niya. Hindi nagtagal, si Gichul ay nakatanggap ng tawag mula kay Oyama na nagsabing pinahinto ni Kenmoto ang kanilang negosyo dahil hinahabol sila ng mga pulis. Nagalit din si Kenmoto kay Gichul dahil hindi niya napansin ang buntot ng pulis. Nadismaya sina Gichul at Duheng dahil ang ibig sabihin nito ay hindi agad mahuhuli ng pulis ang gang. Kinagabihan, pumunta si Mingo sa headquarters ng Gangnam Union para hanapin si Gichul. Nang hindi siya mahanap, inatake niya ang mga tauhan ni Gichul at itinapon sa basurahan ang lugar. Sa ibang lugar, nalaman ni Gichul ang pag-atake mula sa kanyang mga subordinate. Iminungkahi ni Sungho na sumuko sa pulisya upang malutas ang issue, ngunit tumanggi si Gichul, ayaw siyang makulong. Iginiit ni Sungho na nagsasabing makakatulong ito sa Gangnam Union na bumalik sa normal na operasyon at ipagpatuloy ang negosyo sa mga Chinese at Japanese gang. Pagkatapos ay pumunta si Sungho sa pulisya at sumuko. Sa istasyon ng pulisya, tinanong siya ni Mingo tungkol sa pagpupulong kung saan sangkot si Gichul sa isang deal sa ilegal na droga. Sinabi ni Sungho na ito ay isang lehitimong investment meeting para sa Gangnam Union. Hindi siya pinaniwalaan ni Mingo at binugbog siya. Tiniis ni Sungho ang pambubugbog, may naiisip na plano. Nang lumabas si Mingo sa kwarto, ngumiti si Sungho ng nakakaloko. Bumalik si Mingo, hinihingi muli ang katotohanan. At bago pa siya muling bugbugin, dumating si Kapitan Cho. Humingi ng paumanhin ng hepe ng pulisya kay Kapitan Cho para sa mga ginawa ni Mingo. Nagbabala si Kapitan Cho na maaaring matanggal sa trabaho si Mingo dahil sa kanyang marahas na pamamaraan at maaaring aidmande siya ni Sungho. Salamat kay Captain Cho, pinayagan si Sungho na umalis. Sa labas, binuhat siya ni Jong Ryle. Sa pagbabalik sa punong tanggapan, binanggit ni Sungho na pinapirma siya ng pulis sa isang papel na sumasang-ayon na huwag aidmande si Mingo. Pagkatapos ay nagtanong si Jong Ryle tungkol sa pakikipagpulong sa Chinese gang. Ipinaliwanag ni Sungho na ito ay tungkol sa kanilang illegal drug trade at iminungkahi si Zhang Ryle na dapat isama sa mga susunod na pagpupulong. Nakarating sila sa headquarters at sumama kay Gichul at sa iba pa para uminom. Tinanong ni Yang Bi kung bakit napakadaling pinalaya ng mga pulis si Sungho, pinaghihinalaan ng pagkakasangkot ni Yu Hee-jong. Nakita rin niyang kakaiba ang biglang pagsulpot ni Kapitan Cho. Dinesmiss ni Gichul ang topic at sinabihan si Yong Bi na tingnan ang kanilang financial report. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sungho si Gichul na makipag-usap sa Chinese gang dahil mukhang gusto siya ni Ryan. Si Gichul, gayunpaman, ay nagalit at nadismaya sa mga Chinese at Japanese gang dahil sa pagmamaliit sa kanya sa kabila ng pagkakakitaan niya para sa kanila. Nakita ito ni Jong Ryle bilang isang pagkakataon para makuha ang tiwala ni Gichul at nag-alok na makipag-usap sa gang. Nakipagkita si Sungho kina Duhaing at Captain Cho. Sa pagpapalam sa kanila tungkol sa pagpupulong, hiniling ni Kapitan Cho kay Sungho na kumbinsihin ang Chinese gang na magtiwala muli sa Gangnam Union upang maaresto sila ng pulisya sa panahon ng isang transaksyon. Pumayag naman si Sungho at pinakiusapan si Kapitan Cho at Duhyon na harapin si Yong Bi na nagiging kainahinala sa kanya. Kinabukasan, tinawagan ni Sungho si Hee Ryan para sa isang pulong. Hinanap ni Kang San ang sasakyan ni Sungho para sa kaligtasan bago sila pinakawalan. Bumisita sina Sungho at Hee Ryan sa isang lugar na matagal na niyang gustong makita. Nang maglaon, sa hapunan, tinanong ni Hee Ryan kung bakit naging loyal si Sungho kay Gichul. Sumagot si Sungho na hinahangaan niya si Gichul at gusto niyang yumaman at matagumpay tulad niya. Tinawag ni Hee Ryan ang bodyguard niya papasok sa kwarto at may ipinakita sa kanya na binili niya kanina. Inilagay niya ito sa isang basong tubig, ipinaliwanag na kung lumubog ito, masama ito, ngunit kung bumula ito, mabuti ito. Inihayag niya na si Gichul ay lihim na nagbebenta ng item sa South Korea, sa halip na ipadala ito sa Japan tulad ng dapat niyang ipadala. Tinanong ni Hee Ryan kung paano niya magpapatuloy ang pakikipagkalakalan sa isang taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Sinubukan ni Sungho na hikayatin siya na magtiwala sa kanya sa halip na kay Gichul, nangako na siya mismo ang magpapadala ng item sa Japan. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya ipagkakanulo si Gichul. Nagpaplanong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa ilegal na kalakalan dahil naniniwala siyang papayag si Gichul dahil magdadala ito ng pera. Isinasaalang-alang ni Hee Ryan ang alok na ito, alam na ito ay magbibigay daan sa kanya na gumugol ng mas maraming oras kasama si Sungho. Pagkatapos, tinawagan ni Sungho si Do-heng para ipaalam sa kanya ang tungkol sa pakikipagkita nila kay Hee Ryan. Ipinaliwanag niya na ang hindi katapatan ni Gichul ay naging sanhi ng pagkawala ng tiwala sa kanya ni Hee Ryan. Hiniling din ni Sungho kay Do-heng na maglagay ng bitag para kay Yang Bi sa Tiho Rock Cafe.
Nang gabing iyon, ni-raid ng team ni Duheng ang cafe at dinala si Yambi sa istasyon ng pulis. Sa panahon ng interogasyon, itinanggi ni Yambi ang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Pinabayaan siya ng mga pulis para mag-isip. Nang maglaon, natagpuan nila ang isang distributor ng droga at isang aktor na nagngangalang Hyungjan sa cafe na parehong nagsabing si Yambi ang nagsumbong sa kanila sa pulisya. Ito ay isang setup upang bitag si Yambi at pinakawalan siya ng pulis bilang saksi. Pagbalik sa Gangnam Union Headquarters, tinanong ni Jichul si Yongbi tungkol sa kanyang mga pahayag sa pulisya. Itinanggi ni Yongbi ang sinabi niya. Biglang inatake ni Hyungjin si Yongbi dahil sa pagsumbong sa kanya. Itinigil ni Jichul ang laban at hiniling ang lahat na umalis maliban kay Yongbi, mag-isa. Kinumprante ni Jichul si Yongbi tungkol sa pagnanakaw sa organisasyon at pagbebenta ng droga nang walang pahintulot. Ipinagtanggol ni Yongbi ang kanyang mga aksyon, na nagsasabing gusto niyang mapanatili ang kanilang negosyo. Ibinalik ni Jichul ang mga ninakaw na droga, ngunit inilipat ni Yongbi ang sisi kay Sungho na sinasabing nagbago si Jichul mula nang makilala siya. Galit na galit, sinabi ni Jichul kay Yongbi na umalis at huwag nang bumalik. Sa kabila ng kanilang matagal na pagkakaibigan, hiniling ni Jang Ryol kay Sungho na kausapin si Jichul habang nakikitungo siya kay Yongbi. Tinalakay ni Sungho ang pagpapatuloy ng pakikipagkalakalan sa isang Chinese gang na nakatanggap ng tawag mula kay Hee Ryan habang nag-uusap. Sinabi ni Sungho kay Jichul na may plano siyang mabawi ang tiwala ni Hee Ryan at gagawin niya ang lahat ng kailangan. Samantala, sa elevator, inatake ni Yongbi si Jang Ryol na nanlaban at tuluyang napatay. Kinabukasan, hiniling ni Jichul si Yoo Hee-jong na sumama sa kanya sa simbahan kung saan ipinagdarasal ng kanyang ina ang ina ni Yoo Hee-jong. Sinabi ng isang kaibigan na si Yoo Jang ay hindi nagbago mula noong elementarya na nagpaunawa kay Jichul na hindi nag-aaral si Sungho sa parehong paaralan. Upang mag-imbestiga, tinawagan niya ang kanyang kaibigang detective na si Jane Pyong na hinihiling sa kanya na tingnan ang background ni Sungho. Nalaman ni Kapitan Cho na bumisita si Jane Pyong sa istasyon ng pulisya para sa impormasyon tungkol sa asawa ni Yoo Jang. Matapos tanggihan, nakita ni Jinping ang kailangan niya sa Association of Retired Police Officers nang tatawagan na sana niya si Jichul. Hinarap siya ni Sungho, hinihingi ang dokumento tungkol sa asawa ni Yoo Hee-jong. Tumanggi si Jinping na inihayag na alam niyang si Sungho talaga si John Mo, ang asawa ni Yoo Hee-jong. Inatake ni Jinping si Sungho at sinubukang tumakas, ngunit nadulas at nahulog habang tumatalon sa pagitan ng mga gusali. Gulat na gulat ay kinuha ni Sungho ang dokumento sa katawan ni Jinping. Sa ibang lugar, si Jichul ay naging balisa. Hinihintay ang tawag ni Jinping. Nang sinubukan niyang tawagan si Jinping, tinanggihan ni Sungho ang tawag at pinatay ang telepono. Si Jichul kasama si Yoo Hee-jong ay nanood habang siya ay tumayo para umalis. Samantala, umalis si Sungho dala ang isang dokumentong kinuha niya kay Jinping. At dito na nga nagtatapos ang series na The Worst of Evil. Maraming salamat sa panunood.